Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakampeng, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about po ito sa muntik na mag-abot ang supporters ng mga DDS at supporters ni Franz Castro ho mga ka-action. Kasi noong December 4 na kung saan unang investigasyon sana kay dating Pangulong Duterte, ngunit hindi po ito sumipot dahil sa kadahilanan na hindi daw sila nakatanggap ng subpina. At ito nga po ang susunod na paghaharap nila ay sa December 11 at sa December 15 ho mga ka-action ay magpa-file ng counter affidavit ito si Pangulong Duterte na si Lolo Nyo Digong. Diba? At ito po mga mainit na mga eksena at itong DDS vlogger. Aba, grabe kung makapagsalita kay Franz Castro. Mag-aral ka muna ha, mag-research ka ng katotohanan. Bago ho tayo magtuloy-tuloy mga ka-action, mga kakampeng, panoorin po muna natin ang mga ganap na mga mainit na mga eksena. Well, nandoon yung dalawang counsel ni ex-president Duterte. At sinasabi nila, ina-allege nila na wala pa daw natanggap si ex-president Duterte ng subpina at saka yung aking complaint. So wala pa daw siya natanggap. Ngayon, tinanggap ng dalawang counsel yung complaint affidavit ko at saka yung supplemental complaint affidavit ko for today. Kasama na rin yung pagsasubmit nila yung entry of appearance. So, ibig sabihin, mag-aantay na naman tayo at ipinuspone yung December 11, December 15 ulit kami maghaharap for December 15 for at the same time for preliminary investigation kasi yun lang yung yun yung time na dapat nilang sagutin. Nag-extend pa nga sila sana. Kaya lang may rules daw, sabi ng ating abogado na dapat ay pagka-receive ng complaint ay maximum of 10 days dapat ay masagot ito. Saan ng sigaw ang mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga makakaliwang supporter ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa Quezon City. Si MJ Mondihar sa report live. Magandang gabi, MJ. Franco, magandang gabi. Para matiyak na payapa ang mga magiging ganap ay bantay sarado ng mga pulis kanina ang venue para hindi magpang-abot ang dalawang grupo. Yan ang sigaw ng Solid DDS o Digong Duterte supporters sa harap ng Quezon City Hall of Justice. Ang kanilang pinaringgan, mga progresibong supporter ng ACT Teachers Party List. Nasa QC ang dalawang grupo Lunes ng hapon December 4 sa preliminary hearing ng kasong isinampa ng ACT Teachers representative na si Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa kasagsagan ng picket protest ay mag-isang sinagot ng pro-Duterte vlogger na si Dan Chan ang mga makakaliwa. Bit-bit rin ito ang poster na may mugshot ni Castro. Walang ginawa! Yes, walang ginawa! Yes, walang ginawa! Ano to? Ano to? Ano na status ng kaso ni Franz? Anong status ng kaso na to? Si Castro ay kabilang sa mga nahuli noong 2018 sa bayan ng Talaingod, Davao del Norte dahil sa bitbit na 14 na minor de edad na wala umanong paalam sa mga magulang. Ikinulong sila sa Talaingod sa mga kasong kidnapping, child abuse at trafficking pero nakalaya rin matapos makapagpiyansa. Sa panayam kay Chan, mariin itong kinundina si Castro. Now Franz, o Congressman Franz o Franz, na komunista at NPA. Ang tanong ho ng taong bayan, kayo po ba yung Franz na NPA at komunista?
Yun lang ho ang tanong namin eh. Nagugat ang kaso ni Castro laban sa dating Pangulo dahil sa pinagbantaan raw nito ang buhay ng mga kaliwang kongresista sa kanyang programa sa SMNI, Nagikan sa Masa para sa Masa. Pero para kay Chan at sa milyong-milyong supporters ni dating Pangulong Duterte, Yun lang ho ang tanong namin eh. Pras, kayo, kung tatanggapin po niya na siya po si Pras na NPA at komunista, marami hong mga kapulisan dito. Ulihin niyo na ho. Hindi ba inuhulat ang mga NPA? Dalawang bagay lang yan. Kapag dinina niya, bakit pa siya nagpalang kaso dito? Kung tatanggi niya na, kasi ang binanggit po ng ating mahal na Pangulo, dahil Pangulong Rodrigo Duterte, ay yung France na NPA at komunista. Di ba? Maliwanag po sa gikan sa masa para sa masa. Now, ang tanong ko, siya ba ang NPA na tinutukoy at komunista? bukod kay Chan, dumayo rin ang mga taga-Citizens Coalition for Transformation Movement. Lumipad sila mula pa Davao City para lamang ipakita ang suporta sa dating presidente. Hindi naman nagpatalo ang Duterte supporters sa noise barrage ng mga makaliwa at buong tapang na hinarap ang mga ito sa mapayapang paraan. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na po natin ang mga kaganapan. Anong sabi ng reporter? Milyon-milyon na supporters ni dating President Duterte. Ay wow! Yun ba yung milyon-milyon na sinasabi nyo? Yun lang ba yun? Hindi nga umabot siguro ng 500 yun. Di ba? Ito na. Muntik na magpang-abot. Buti naman nandyan ang ating mga kapulisan para awatin ho sila. Alam mo, sa tutusin, makikita ho natin ito sa December 11 at lalong sa December 15 na kung saan isang vlogger ang nagsabi na dadagsa ang supporters niya mga DDS para suportahan si Lulu Ninla Digong. Di ba? Kita namin yan ha. Titingnan ho namin yan sa December 11 at lalong sa December 15. So nakita nyo na po, no? Ang supporters ng mga DDS at supporters ni Franz Castro. No? Ayan na. Titingnan natin kung sino talaga mas marami sa inyong mga supporters. Wala pa nga dyan ang mga kakamping. Baka magulat kayo pag pag pumunta dyan ang sumugod dyan ang mga kakamping, magulat kayo na puno ang binyo nyo. Baka wala na kayong binyo, nandun na kayo sa mga labugan ng Carabao. Di ba? At doon sa vlogger ng DDS na kung ura dyan sa dyan, na magdala-dala pa ng mugshot. Yung mugshot na dala-dala mo, hindi mo ba alam yun? Acquitted na dyan si Franz Castro. At ano yung sinasabi na walang kibo lang? Sos, Diyos ko, bago ka mag-ano dyan sa social media, bago ka dyan magwalwal ka dyan, bago mag-ingay ka dyan, alamin mo muna kung ang nasabing hawak-hawak mo na litrato, kung yan ba ay active pa rin ba ngayon, kung hindi ba yan pinansin ng gobyerno. Pinansin po yan ng gobyerno at nasabi ng reporter ang mga kaso-kaso na yan. Pero anong nangyari? Acquitted. Bakit ba na-acquit at nakapagpiyansa? Dahil sa walang sapat na ebidensya. At ano yung sabi mo, aaminin lang ni Franz Castro na MPA siya? Tapos na ang laban at ipahuli sa mga pulis? Sino ba yung si Raulo na aminin ang mga paratang sa kanya na hindi man lang niya ginawa? Kung gusto mo, ikaw na lang ang umamin na sa ganun, matapos na. Di ba? Mindset ba, Dodong? Ha, Dodong? Kung gusto mo, ikaw na lang umamin para manahimik ka na. At sa susunod ha, bago ka magingay, alamin mo muna yung mugshot na dala-dala mo. Kung yan ba ay pinansin ng gobyerno o pinabayaan na lang na parang wala lang. Di ba? Maliwanag pa sa sikat ng araw, 4 years ago pa yung mugshot na yan. At yan, ang kaso na yan, is tapos na. Ibig sabihin, nakapiyansa na dyan o nakalaya na si Franz Castro dyan. Kaya wag ka na pong umipal dyan. Para hindi ka maging B.O.B. o nonoy, magre-research ka ha. Wag nyong gamitin ang mga nakaraan na tapos na. Nahusgahan na. Nalitis na. So abangan natin mga ka-action ng mga mainit na eksena ngayong December 11 or December 15, lalo sa December 15 mga ka-action. So yun lang ho ang may-share ko po sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening everyone. Beautiful.